ang mandirigma ng Russia, Ramir. Ladies and gentlemen, here's come the new corner from Lobby! Susunod, tatawagin ang mga mandirigmang haharap sa kanya. Galing ito sa China, isang umuusbong na bituin. Wala nang usapan, palakpakan natin. Ngayon, imbitahan natin ang Chinese player na naglalaro sa red side. Bituin ang bukas, Zhang Ye. This is Red Corner, come from China. His name is Zhang Ye. Kumusta kayong lahat, mga mahal kong manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite ni. Alamat ni Emmy, nasa Emission Gymnasium na kami ngayon. Ako si Tony, ako si Dong Jiantao. Ang kompetisyong ito ay nasa kategoryang 70 kilo. Super Battle sa free fighting. Manlalaro ng pulang panig na si Zhang Ye. Blue side player Rammer. Pagkatapos ng pag-akyat, Zhang Ye, pagkuha ng inisyatiba. Isang serye ng matitinding pag-atake. Hampasin si Ramir sa gilid ng lubid. Ito ang balikat ni Ramir. Ito ba ay tato? Dapat takpan ng tape ang balikat upang maprotektahan ito. Sabi ko sobrang lalim ng kulay. Posibleng nagkaroon si Ramir ng injury sa balikat dati. Dati nang lumahok si Ramir sa 4-player tournament sa EMEA Legend. Pagkatapos ng unang laban, bali ang hindalaki niya. Pero hindi niya sinabi sa coach o agent niya. Kaya nilaro nila ang kanilang pangalawang laban noong gabing iyon. Dahil nasugatan ang braso niya. Kaya, sa ikalawang laro, tinapos niya ang laro gamit ang kanyang mga binti. Ito ang kanyang unang laban mula nang bumalik mula sa injury. Pinatutunayan nito na si Ramir ay isang napakalakas na mandirigma. Tignan mo, hindi pa rin naglakas loob ang braso niya na gumamit ng puwersa. Ito ang braso na binalot ng tape. Napansin ko na hindi masyadong malaki ang galaw niya. Tignan mo, kahit unang beses ni Zhang Ye na lumabas sa entablado ng EMEA Legend, pero marami na siyang karanasan sa laban. Kampiyon sa Henan Provincial Martial Arts School Competition, pati na rin ang maraming kampiyon mula sa mga kaigsahan ng China at Taiwan. Tignan natin ang performance ni Zhang Ye sa unang laro. Hindi siya dehado. Si Zhang Ye ay isang masayahing manlalaro. Ang kanyang catchphrase ay, "Ano ang ibig sabihin niyan?" Sinabi niya sa akin. Sabi nila nabawasan ako ng 10 kilo ng timbang. Tingnan mo ang build ko. Ano ang ibig sabihin niyan? Sabi niya, hindi naman masakit. Ang masakit ay ang pagsasalita. Kapag ikaw ay nagugutom at pumapayat, kumakain ang mga kakampi sa harap mo mismo. Napakasakit ng proseso. Tingnan mo ang bilis ni Zhang Ye. At mahusay niyang ginagamit ang kanyang wingspan advantage. Nadulas ang aksidenteng ito. Isang biyahe ito. Alam niyang may sugat sa kanang kamay ang manlalaro sa asul na kamay. Kaya tuwing siya ay nagbato ng kanang suntok, naramdaman kong sumikip ang puso ko. Maaaring ibig sabihin din nito na hindi gaanong malaki ang epekto. Pero dahil sa bilis ng suntok ni Ramir, tinitingnan ang puwersa. Mukhang hindi gaanong malaki ang epekto nito. Kaya ngayon, tuloy pa rin ang laban. Mula pa sa simula, matagal nang gising si Zhang Ye. Bigyan si Ramir ng mahirap na panahon, mga aksyon batay sa kombinasyong ito. Ibagsak si Ramir sa gilid ng lubid. Hanggang ngayon, tingnan natin si Ramir. Pagpindot ng hakbang-hakbang, dahan-dahang pinapalapit ang distansya. Nang hilahin si Ramir papasok, tingnan natin ang depensa ni Zhang Ye. Medyo passive lang ito. Sige, tapos na ang unang round.
Tingnan natin ang unang laro. Umabot si Ramer sa huling bahagi ng unang laro. Pagkatapos lumapit sa distansya, ipinakita ni Zhang Ye ang mga palatandaan nito. Isang palitan mula sa mid to close range. Ilan sa mga kahinaan na nabanggit sa itaas. Sa ikalawang round, tignan natin kung kaya ni Zhang Ye baguhin ang kanyang taktika. Hindi nila binigyan si Ramer ng pagkakataon na umatake mula sa malapitang distansya. Yung pumapalakpak mula sa itaas. Ito ang maalamat na pigwale. Aksidenteng nasugatan ni Zhang Ye ang singit ni Zhang Ye sa teknik ng sipa. Sige, pwede ka nang magpatuloy sa paglalaro. Nakikita natin na kahit mabilis ang mga atake ni Zhang Ye sa bawat pagkakataon, matindi rin ang opensiba, ngunit handa si Ramer. Napakahigpit ng depensa sa bending arm. At nang lumapit si Ramer sa distansya, pinagsasama ng counter-attack na ito ang mga teknik sa suntok at sipa. Mabilis silang nakasabay. Dahil sa combo punch, nag-countdown si Zhang Ye sa isang go-by. Tama nga, mid to close ang distansya. Malaking problema pa rin ang depensa ni Zhang Ye. Ito ang kasalukuyang nagre-referee sa court. Guro Panghang Tao, sabihin mo sa akin, ang countdown ang mahalaga. Ang internasyonal na kasunduan ay nangangailangan ng pagbabasa hanggang 8. Kahit papaano, pahinga ang tuhod mo ng 8 segundo. Kung kaya mong ipagpatuloy ang laban pagkatapos ng 8 segundo. Pagkatapos ay maaari nang magpatuloy ang kompetisyon. Kung hindi mo na kayang lumaban, pagkatapos ay babasahin ng referee ang hanggang 10. Kung wala kang malay pagkatapos ng 10 segundo, tapusin mo na lang ang laro direkta. Tama, tinanong ko siya. Tinanong ko kung bakit ako nagbabasa ng hanggang 8. Sabi niya kung magbabasa ka ng hanggang 3. Alam ng manlalaro na siya ay gumaling na. Baka ito ay isang pisyolohikal na tugon lang. Muli, isa pang knee. Isang kombinasyon ng punch mula malapit hanggang mid-range. Pwede pang magpatuloy si Zhang Ye. Hindi ko na kaya. Susunod, i-anunsyo ko ang resulta ng laban na ito. Ang ikalawang laro ng laban na ito. Ang asul na bahagi ay 1 minuto at 30 segundo. Nanalo sa pamamagitan ng knee. Binabati kita. Susunod, galing ito sa Russian World Championships. Nanalo ng titulo ng kampyonato. Tara na, mga kaibigan, palakpakan natin ang mga manlalaro ng asul na pani. Mula sa Russia, Ruslan Sharmanov. Здравствуйте, меня зовут Салманов Руслан, мне 23 года, я приехал из России. Был я в Китае один раз, помимо этого был в Макао тоже. Атмосфера хорошая и сами люди хорошо реагируют на бои, они видят шоу из-за этого. И с соперниками не знаком, честно говоря, вот вижу в первый раз, но для меня не проблема. Я сделаю все, чтобы победить в этом бою, иншаллах. I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say in the back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got and what's built to last. Nanalo rin siya ng maraming titulo sa karera. Ngayon, sa Emi Legend Boxing. Ito rin ang sandali na pinayagan niyang lumipad sa kanyang mapangala. Palakpakan natin ang mga palakpak. Lisensya mula sa Pilipan. 上清，却已斩获殊荣。浑准的膝法，凌厉的多点内进攻，让他拥有19战14胜的佳绩。很多人问我对他以后有没有什么希望啊之类的，我会非常稳定。此次由于赛前减重幅度过大，李深深的身体有些难以招架。
他能否力挽狂澜，浴火重生？一场涅槃之战即将拉响。 Japan, welcome from the Red Corner from China, Li Shan. Kumusta kayong lahat, mga mahal kong manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite New. Alamat ni Eme, nasa Emission Gymnasium na kami ngayon. Ako si Tony, ako si Dongjiang Tao. Ang laban na ito ay isang super battle sa ilalim ng 65 kilo kategory ayon sa International Free Rules. Manlalaro ng red side na si Li Shenshen. Ang manlalaro ng asul na side na si Ruslan ay mula sa Russia. Si Li Shenshen ay 20 taong gulang ngayon, may timbang na 65, may taas na 1.78 metro, at may record. 19 na laban, 14 na panalo, 5 May 23 panalo si Ruslan sa 30 laban. Kaya, tinitingnan ang karanasan sa laban. Mukhang mas may karanasan si Ruslan sa laban na ito kaysa kay Li Shenshen. Si Li Shenshen na ito ay mula sa Oriental Flying Dragon Club. Pagkatapos, nagsisimula ito sa 73 kilo na kategorya. Nabawasan mula 73 kilo hanggang 64.4 kilo. 10 araw. Sige, pagkatapos magpalitan ng suntok ang dalawang panin. Hindi mo kailangang maging magalang. Hindi siya gumawa ng labis na pagsusuri. Isang serye ng mga combo na galaw. Tuloy-tuloy na mababang scan. Ang mga kilos ni Li Shenshen ay medyo proactivo. Malakas pa rin ang pagnanais na umatake. Tingnan natin si Li Shenshen. Matangkad din siya. Nabawasan siya ng 20 kilo. Napakataas ng halaga nito. Talagang nakakagulat ito. 10 kilo ng bigat. Ito ay usapin ng buhay. Kakakita lang natin kay Ruslan. Pagkatapos ng isang round ng kombinasyong suntok na ito, ang tuloy-tuloy na suntok ni Li Shenshen ay hinahabol siya. Malinaw ang epekto nito. Ang bentahe ng wingspan. Ipakita ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Sa pag-atras na ito, nawalan siya ng balanse at nadulas. Napaka-aktibo ni Li Shenshen sa pag-atake, at pamilyar sila sa mga patakaran. Matapos ang combo attack ni Li Shenshen, knee strike na mayakap, pagkatapos ay tumawag ang referee ng timeout. Sinabi niya na siya ay nasa proseso ng pagbabawas ng timbang. Sa isang punto, naisip ko pang itigil ang sport. Pakiramdam ko ay hindi ko na kayang ipagpatuloy ang buhay. Napakasakit ng pagbabawas ng timbang. At sinabi niya sa akin ang isang bagay. May isang bagay siyang hindi niya maintindihan. Sa madaling salita, pinag-uusapan niya ang proseso ng pagbabawas ng timbang. Ramdam niya ang sarili niyang atay. Napakaseryoso na nito. Nawala na ang subcutaneous fat. Pwede mo pang hawakan ang sarili mong atay. Pati ang pagluhod ay mahirap, kaya talagang nasa likod ng mga eksena ang mga atleta. Marami siyang pinaghirapan. Ang tinatawag na 1 minuto sa entablado. 10 taon ng karangalan sa ilalim ng hukuman. 10 taon ng pagsusumikap. Hindi lang ito tungkol sa dugo at pawis. Kasama rin dito ang pagbabawas ng timbang. At iba pang mga injury sa pagsasanay. Parehong mas mahigpit na ngayon ang laro ng dalawang panig. Bago ang bawat pag-atake, nalaman namin na napaka-proactive ni Li Shenshen, at maaari ito. Palagi nilang nakukuha ang unang offensive possession. Nagpalitan ng suntok ang dalawang panig. Hindi ka pwedeng magbawas ng ganoong kalaking timbang ng walang saysay. Tiniis niya ang napakaraming paghihirap, kaya ang unang bagay sa laro ay mag-perform ng maayos. Walang pagsisisi ang dapat iwan. Ngunit ang kanyang opensa ay sinukat pa rin ni Zhang Chai. At ang
kilusan ay napaka-coherent. Anong nangyayari ngayon? Madulas ba talaga ang singsing? Ito ay ilang beses ng sunod-sunod na nangyari. Ngayon, binabalaan ng referee sa field ang mga manlalaro ng asul na koponan. Huwag masyadong magyakap. Kung gagawin mo ulit, makakabawas iyon ng puntos. Tingnan mo ang opensa. Palaging nakakakuha si Lichenshen ng isa sa bawat pagkakataon. Ang unang pagkakataon para umatake, at matapos ang pag-atake ng mga manlalaro ng asul na panig, ang kontra-atake ni Lichenshen ay napapanahon din. Nasa magandang forma siya sa laban na ito. Napakalaking pagbaba nito. Ipinapakita nito na mabilis na nauubos ang lakas ng magkabilang panig. Kasama ba ito sa Soxer kicking? Isang hakbang ng mababang sweeps. Pero parang naglalaro ng Soxer ang itsura nito. Parang sipa ng football sa lalim match. Pero nasa malayang laban tayo. Tinatawag itong low sweep, isang malakas na low sweep na may malaking amplitude. Ang pagganap ni Lichenshen hanggang ngayon, samantalahin ang pagkakataon para umatake. Medyo napapanahon, halos matumba ang magkabilang panig. Tumama ito sa likod ng ulo. Ang opensa ni Lichenshen ay medyo maagap, at maraming suntok na tuwid ang linya. Sa kabilang banda, paano naman ang manlalaro sa asul na panig na si Ruslan? Tuwing uma-attack si Lichenshen, palagi siyang dumadaan sa proseso ng pagbaba ng ulo para iwasan ang mga suntok. Kaya mas madali para sa magkabilang panig. Kapag nagbato sila ng suntok, madali silang magyakapan. Muling nagkagulo ang dalawang panig. Kapag bumaba ang pisikal na lakas sa isang tiyak na antas, hindi nagawa ng dalawang panig ang sarili nilang teknik sa kamao. Napakabagsik ng opensiba, kaya sa kalagitnaan ng laban. Dahil dito, madali para sa mga kamay na magkabuhol-buhol. Senyales din ito ng pagbaba ng stamina. Nahihirapan din siyang panatilihin ang sentro ng grabidad ng kanyang katawan. Huling round sa pagitan ng dalawang koponan. Ang katumpakan ng teknik sa suntok ni Lichenshen, napaka-eksakto. Maaaring si Lichenshen ito. Ito ay nasa mas mataas na antas. Bawasan ang timbang, nababawasan ang malubhang kaso. Ito ang nagbunsod sa kasalukuyang anyo. Maganda na ang kalagayan ko ngayon. Malinaw ang mga linya ng kalamnan. Maaaring maibalik ni Lichenshen ang kanyang pisikal na kakayahan. Maganda ang recovery. At ramdam natin ito ng malinaw. Nang hinarap ni Ruslan si Lichenshen, katawan ni Lichenshen, kaunting pisikal na lakas, may mga malinaw na benepisyo. Sa gitna ng tunggalian at sagupaan ng dalawang panig, madalas makaranas si Ruslan ng ilang antas ng hindi balanse sa katawan. Dahil sa pagbaba ng pisikal na kalakasan sa magkabilang panig. Kaya kapag nagbato ng suntok, ang buong katawan ay masyadong yumuko pasulong. Pati na rin ang ilang teknikal na katangian ng magkabilang panig at ang kanilang taktikal na ayos. Kaya madali para sa magkabilang panig na maghagis ng 2 o 3 suntok pagkatapos noon. Magkakaugnay. Kaya ngayon, panoorin na natin ang laro. Paminsan-minsan, maririnig mo ang referee na tumatawag ng timeout. Isa na namang mabigat na low sweep. Pangalawang beses. Malakas ang kamalayan ni Lichenshen. Anong nangyayari? Ito ang pag-atras ni Ruslan. Lumapit si Lichenshen. Body forward press. Isang tuwid na suntok na sinundan ng pagyuko pasulong. Balanse ang kinang katawan. Sumugod siya sa sarili. Bumagsak siya sa lupa. Ngunit ngayon, hindi tiyak ang kamalayan ni Lichenshen sa opensa. Medyo maaga pa rin. Bagaman mabilis na bumaba ang kanyang pisikal na lakas. At ang paggamit ng teknik, mayaman din si Lichenshen.
Sa puntong ito, nagiging sobrang nakaka-addict ang laro. Nangyari ito noong nag-aral pa si Li Shenshen ng martial arts. Minsan, mariing inirekomenda siya ng kanyang coach sa taekwondo dahil napakahusay ng kanyang teknik sa binti. Bukod pa rito, mayroon siyang 2 taong karanasan sa pagsasanay ng taekwondo. Pero ngayon, kapag pinapanood natin siyang maglaro, mas mataas ang sansa ng pag-attack gamit ang fist techniques. Nakakainip na ngayon. May maliit na galaw kanina lang, nang parehong lumapit at nagyakapan ang magkabilang panig. Nag-wrestle si Ruslan, mayroon din trip movement. Ngayon, 2 magkasunod na front grip fists. Ngayon, itong blue side fighter. Bakit parang lasing ka? Hindi na niya kayang manatiling gising. Kontrolin ang iyong sentro ng grabidad, mga direksyon at iba pa. At mahirap panatilihin ang balance. Tignan natin ang laban na ito. Ang pinal na desisyon na ginawa ng referee. Nanalo si Judge No 1 ng 30 laban sa 27. Nanalo si Referee No 2 ng 30 laban sa 27. Nanalo si Judge No 3 ng 30 laban sa 27. Ang larong ito, nagwagi si Red Fang. Binabati namin si Li Shenshen. Susunod, ipapakita natin ang isang purong Thai punch. Gumagamit ang Muay Thai ng napaka-agresibong mga galaw. Kasabay nito, mayroon itong napakalalim na kultural at palakasan na pinagmulan. Ngayon, mas nananalo na ito. Minamahan ng aming malawak na madla. Kaya, ano ang susunod? Malapit na naming dalhin ang asul na boxer na ito. Siya ang lugar ng kapanganakan ng Muay Thai. Nakatanggap ng purong Thai na pagsasanay mula pagkabata. Matalas ang kanyang mga teknik sa boxing, at ang kanyang mga siko at tuhod ay napakalakas. Susunod, palakpakan natin. Tanggapin natin ang asul na boksingero mula Thailand, Zhagli. Record. 技艺、气力、计谋、精神力，拳出如风，走过如刀，泰拳凶猛。 สวัสดีครับ ผมชื่อจักรกิจมาจากประเทศไทยครับ 58战45胜，在泰国激烈的泰拳擂台，年轻的扎格利以自己的方式野蛮生长。在峨眉传奇的舞台，扎格利渴望得到胜利的认可。面对即将到来的挑战，他已胸有成竹。 แล้วผมจะทำให้คุณรู้ว่ามวยไทยเป็นยังไง Susunod, malapit na tayong imbitahan. Ang pulang side player na nakaharap sa kanya. Ang manlalarong ito ay isang batang manlalaro mula sa China. Minsan siyang nakatayo sa maalamat na entablado ng MMA. 2 beses siyang nanalo sa pamamagitan ng MMA laban sa mga kalaban at napakalakas niya. Tara na, palakpakan natin. Ang mandirigmang pulang panig ay si Han Zihao mula sa China.
Malapit nang magsimula ang karera. Pagkatapos ng pag-akyat, si Zachary ng Thailand. Isang forehand elbow strike. Bigyan ng matinding suntok si Han Zihao. Malamig ang suntok at siko na ito. Hindi ko nga nakita ang nangyayari. Bumagsak si Han Zihao sa lupa kapag nagbanggaan ang dalawang panig sa mga teknik ng kamao. Ang forehand punch ni Zagli ay naging front elbow. Diretso itong tumusok sa mukha ni Han Zihao. Karamihan sa mga laban namin ngayong gabi ay sa ilalim ng malayang internasyonal na patakaran. Ito siguro Dong Jiantao. Maaari mo ba kaming bigyan ng maikling pagpapakilala? Ang pagkakaiba ng mga patakaran ng Muay Thai at malayang internasyonal na mga patakaran. Ang mga patakaran ng Muay Thai ay nakabatay sa mga patakaran at paggamit ng mga teknik sa paggalaw. Ngunit may dagdag na inner circle ng yakap at yung mga kayang tuloy-tuloy na itulak ang kanilang mga tuhod. Narito ang ilang mga teknik at mga suntok sa siko. Mag-ingat sa mga suntok ng siko. Ito ang trump card sa mga kompetisyon ng Muay Thai. Ang Muay Thai ang pangunahing pagkakaiba ng iba pang mga teknik sa labanan gamit ang lakas ng labanan. Ang pinakahalata ay ang teknolohiya. Kaya sa mga laban ng Muay Thai, tinitignan ang pangkalahatang sitwasyon. Pagdating natin sa mid-range, tungkol naman sa segment na ito, agad na pumasok ang dalawang panig sa loob ng bilog at nyaka, at mga suntok sa siko at tuhod. Ang ganitong teknolohikal na pagpapalitan, bihira kaming makita, kickboxing at freestyle na laban. Ito ay serye ng kombinasyon ng suntok at sika, labanan sa posisyon, pag-atake ng infantry. Mukhang nagmamadali ang magkabilang panig. Nakikita ang playstyle ng manlalaro sa asul na side. May isip mo ba? Ito ay nangyari sa mga naunang laban. May manlalaro, kitang-kita ang bakas ng estilong Muay Thai. Ibig sabihin, kapag itinaas niya ang kanyang mga binti, kapag itinaas ang kanyang binti, mabilis siyang gumalaw. Pero kapag naabot mo na ang mid to close na distansya, sa kickboxing, ang pinakamahusay na kombinasyon para sa sunod-sunod na suntok ay pinakaangkop para sa palitan. Sa ganitong yugto, hindi lang talaga siya masanay dito. Kung hindi natural, nauwi ito sa yakap. Ganitong teknolohiya, kinuha ng referee ang item sa kanyang katawan. Medyo maluwag ang armband, kaya tinanggal ko ito. Alam mo ang mga laban sa Muay Thai, karaniwan sa katamtaman hanggang mahabang distansya. Mas madalas, isang paa lang ang teknik para sa round trip, at ang ataking ito ay may tuwid na suntok. Karamihan sa mga laban ay palitan ng mid at long range na mga teknik. Paano naman ang mga patakaran sa purong Muay Thai matches? Mula sa unang laro, tingnan natin ang ritmo ng magkabilang panig. Lahat ito ay pagsubok ng tubig, hindi masyadong mabilis. Habang dumarami ang bilang ng frames sa laban na ito, bumibilis din ang ritmo ng tunog ng suona sa labas ng entablado. Ang ritmo ng mga pag-atake ng magkabilang panig, pabilisin din ito. Ito si Han Zihao. Nag-ensayo siya sa Monday Boxing Guild sa Thailand. Kaya siya rin ang may kasalanan. Malakas ang Thai vibe na ito, at mga bakas ng pagsasanay sa Muay Thai. Nagsimula ang ikalawang laro. Ito ang Muay Thai. Pagkatapos ng Muay Thai, malinaw na bumilis ang ritmo ng opensa ni Han Zihao. May hindi nakasulat na patakaran ang Muay Thai. Ibig sabihin, gamitin ang tuhod para basagin ang binti, siko para basagin ang kamao. Sinusunod namin ang probisyong ito. Tignan natin ang laban na ito. Pwede ba itong lumitaw? Pagbasag ng binti gamit ang tuhod. Ito ay isang teknik ng paggamit ng siko upang kontrahin ang mga suntok. Ang Muay Thai fighter na ito ay napakalin. Kung ganoon, napakahirap na. Sinundan ang suntok na ito ng sunod-sunod na suntok ng siko. Maaaring hindi halata sa atin ang epekto kapag pinapanood natin ito sa live. Pero yung pakiramdam na parang sinasaksak mo ang mukha ng isang tao sa mismong lugar. Lahat kami ay nakaramdam ng sakit kasabay nito. Nagpakawala si Han Zihao ng sunod-sunod na suntok. Matibay din ang mukha ng Muay Thai fighter na ito. Pakiramdam ko dapat normal lang ito. Matagal na itong madugong labanan.
Tignan natin si Han Zihao matapos siyang lumabas sa ikalawang laro. Gamitin ang tuloy-tuloy na suntok na ito bilang setup. Sunod ang elbow strike, kasunod ang sunod-sunod na elbow strike. Tignan natin ng mas malapitan. Ngayon, ang aming manlalaro sa asul na pani. Medyo dumudugo na ang hairline niya. Ito ang posisyon ni Mei Gong. CJ. Ngayon, ang referee sa court. Kailangan natin ng medical supervisor para gamitin ang sugat ng Thai player. Sa panahon ng kompetisyon, kung stand-up match man o Muay Thai match, napakadaling hanapin ang lokasyon ng Mekong. Napatumba o nasaksak. Kapag nangyari ito, dapat nating tiyakin na ang mga medical na tauhan ang magbabantay sa lugar. Bagamat hindi naman masyadong masakit. Ngunit kung hindi na makontrol ang pagdurugo, ipapatigil ng referee ang laban. Ngayon ay malinaw na patuloy na umaatake si Han Zihao. Nagtagumpay ang tuloy-tuloy na pag-atake. Dagdag pa ang flying knee. Pagkatapos magsimula ang ikalawang laro, nakita namin ang malinaw na pagkakaiba. Kahit simpleng pagpapalit ng siko o binti, malaki ang naging papel ng lakas ni Han Zihao sa teknik na ito. Sa asul na bahagi, hindi pa rin makontrol ang pagdurugo mula sa ulo. Tignan natin ang teknik sa boxing ni Han Zihao laban sa boksingero sa asul na pani. Epektibo ang welga. Tuloy-tuloy. Matinding presyon ni Han Zihao. Ang tuloy-tuloy na suntok na pressure attack na ito. Ngayon, bahagyang humina ang momentum ng asul na koponan. Hindi tulad noong nagsimula kami, hindi kasing agresibo ang opensa. Siyempre, naapektuhan din ng pinsala ang kanyang mental na kalagayan. Pero hindi iyon ang pangunahing dahilan. Kung bakit may Thai player si Young ay dahil ito sa Thai player. Dahil sa sugat na ito, sa main, hindi tumigil ang pagdurugo. Hindi maaaring magpatuloy ang mga laban. Ang larong ito. Manlalaro ng website na si Han Zihao naglaro sa ito. Nanalo sa pamamagitan ng